Tuloy-tuloy lang po sa pag-aalaga po ng ating kalamansi ngayon ay pauubos na po yung mga bunga po ngayon ng ating kalamansi at malapit na po yung undas po nila na kung saan ay talagang lalong bibilis pa ang paggamit po nito, kaya naman aangat pa po ang presyo lalo na ganyang nagkaulanan. Kagandahan po kasi mga katribe po nung ating kalamansi, kahit po bumabagyo, kahit po bumabaha, meron pong matitira, meron ka pang mahaharvest sa kalamansi mo. Hindi kagaya halimbawa po noong ating mga tanim, gulay, palay, halimbawa gaya nito, kapag halimbawa ito po ay makalamidad, ay naku po, ay lalo na pagka ito ay mabaha. Wag naman sana, kawawa po ang mga magsasaka at saka yung mga gulay, talagang nasisira siya. Yun nga pong ating tanim na sili, na labuyo, tsaka po panigang, ayon po dun sa ating pong tauhan ay meron pong mga namatay, ay nasa 20 tray. Marami-rami rin po yun. Kumbaga sa percentage, baka po nasa 70% po yung namatay. Pero marami pa rin naman po mga katiba po yung buhay. Kaya magandang umaga po sa inyo mga katribya at welcome po kayo sa aking YouTube channel. Maraming salamat po sa ating pong mga bagong subscriber, pati na rin po sa mga dati na pong sumusubaybay nito pong ating pong Kalamansi Trivia. Sana po nasa mabuti po tayong kalagayan at ngayong araw na ito, dito po tayo sa San Dionisio, Capiz, kung saan po ay sako po ito mga katribya po ng Panay Island. Kaya shoutout po natin ang mga taga Iloilo City, ang taga Capiz, at ito na po yung ating katribya kung saan po ay tutorial po ng ating pong kalamansi farming. Dito po naman po sa lugar na ito, wala po tayong marami pong kalamansi na nakita, pero pa ilan-ilan kung saan po ay mga tanim lang po sa bahay, panguha lang po ng kanilang mga sausawan. Dito po tayo sa gitna po ng kanila pong kabukiran. Ayan. Yung po kanila pong palay naman ay magaganda. Actually, magaganda rin po ang lupa rito sa area na ito. At halos bulubundukin din pala. Malapit na rin pong mahinog po yung kanila pong palay. Ayan. At yun na nga, medyo maganda po ang panahon po dito. Hindi kagaya po halimbawa dyan po sa Nueva Ecija. Tapos po ng bagyong Christine. Ito naman po ngayon ay nakasuong uli tayo sa panibagong bagyo. Ito pong si Bagyong Leon. Sana naman po ay mabuti na po yung kalagayan po natin, yung mga una pong mga nabaha, lalo na po sa parte po ng Kabikulan, sa parte po ng Cagayan, Isabela. Ngayon, papunta po ngayon dyan ang Bagyong Leon. Stay safe po tayo mga katribya, ingat na lang po tayo palagi. At kung wala naman po tayong gagawin, ay mag-stay tayo sa ating pong bahay. At kung mababa po ang area ninyo, lalo na malakas ang buhos ng ulan at bumaba sa inyong lugar, wag na po kayong mag-atubili po na maglikas at pumunta sa mataas na area, sa evacuation center, para hindi po may sa panganib ang inyong pamilya. Siyempre, nakakalungkot din po yung nangyari dyan po sa parte po ng Batangas. Ay talagang gumuho ang lupa at marami pong natabunan at marami pong mga namatay. Ngayon po mga trivia, tuloy na nga po ngayon ang pagtaas po ng presyo ng ating kalamansi. Meron na pong kumukuha po ng 1,000 yung sa parte po ng Nueva Ecija. Pero dito po sa San Dionisio, hindi pa natin po alam po kung magkano po ang kilo. Hindi po tayo nakakapalengke. Yun pong tagapalengke lang namin po ditong kasama. Sila po nakakaalam po ng presyo ng kalamansi. Alam ko dito sa lugar na ito mahal ang kalamansi dahil bibihira ang kalamansi dito sa Capiz. Kaya yun po mga katribya, shoutout po natin yung pong ating pong mga tagapanood ng pong ating kalamansi farming. Wala po tayo ngayon doon po sa ating farm. Mga ilang araw pa po tayo rito na mag-stay dito po sa Panay Island o yung sa Capiz. At nice lang po natin na makamusta po ang inyo pong mga kalamansi. Kaya shoutout po natin, meron po tayong isa po nga nag-chat na taga rito at gusto rin tayo na mamamit. Sana naman ay makita niyo po yung ating pong message. Magkakataon niya na tayo po ay makita, mamit, para kung halimbawa meron siyang gustong matanong bukol po sa kalamansian, pagkakataon na niya na personal po natin siyang makita at mapasyalan din. Halimbawa kung medyo malapit lang dito sa San Dionisio yung kanyang kalamansian farm at meron po tayong oras, pwede po natin siyang
mabisita at makita po yung kanyang kalamansian. Kaya shoutout po natin ang ating po mga ka-farmers kung saan ay mayroong mga tanim dito po sa Panay Island. Bagamat mayroon din mga tanim dito, kaya lang di natin alam kung saan po yung kanilang area, mga katribya. Ngayon doon po sa ibang mga nagtatanong ukol po doon sa kanilang kalamansi, yung tungkol doon sa kanilang pong paninilaw. Marami po kasi po pwede po maging cause po ng paninilaw po ng ating kalamansi. Una-una po dyan dahil po sa sobrang tubig. Tapos nag-i-stay po yung tubig po sa inyong lupa. Pwede pong maging cause po yan ng ating paninilaw ng kalamansi po ninyo. Tapos pwede rin naman yan kung meron siya ay sakit na tinatawag na fungus. Yung fungus po kasi, ang ginagawa po niyan, pahihinayin po ang katawan ng kalamansi. Meron po siya mga kulap po sa una po yan sa mga stem. Pagkatapos, pag halimbawa nung sa stem, mga katribya, pupunta na po yan doon sa natawag po natin na pinakaugat. Pag pumunta na po sa pinakaugat po ng kalamansi, hindi na po natin kayang i-survive ang inyong kalamansi. Tuluyan na po siyang namamatay. Pero pagka nasa sanga naman po yung natawag po na fungus, pwede pa natin siyang ma-survive. Gagawin lang po natin siya ay puputulin. Sasagat po natin ito sa pinakaputi o kulay pink. At kailangan yung po pinagputulan po nun ay inyong itapon sa malayo. Pwede nyo po siyang ipanggatong para din na po siya makahawa. Ngayon po, pwede naman tayong mag-spray po ng mga fungus na nabibili po dyan po sa mga agri-supply. Kaya lang, pang prevention lang naman yon. Hindi talaga totally niya naiaalis. Actually, marami na rin po tayo mga ginamit ukol po sa ganyan pero hindi naman po siya naawat. Ang isa po sa nakita po namin na medyo mabisa, kaya lang wala nga lang po dito sa inyo, sa Panay Island, yung pong ating ginagamit ng bagong organic fertilizer. Yun nga lang po ay nasa Nueva Ecija lang po siya nabibili. Doon lang po pwede tayo makakuha. Dito po sa Panay Island, wala po tayo ritong malaking distributor na po pwede po siyang mag-invest para kung saan ay makarating ang pataba rito sa inyo pong lugar. Kasi hindi pa masyado pong kilala po ang pataba po natin. Dalangin po ninyo, sana makilala po ito ng ating pong mga farmers para yung ganito pong mga palay, ayan, no, ay maging matibay po doon sa ganyan, sa buwalan. Ang karaniwan po kasi natin ginagamit, mga katribya, ay mga pataba na mga synthetic na pag humangin na po ng malakas o umulan ng malakas at marami pong laman, ang palay po ninyo, ayun, bubuwal na siya. Pag nabuwal na, hindi po na siya babangon. Pero yung pong organic po natin ginagamit, pagka po malakas po ang hangin, okay po yun. Dahil nakatindig po siya. Dahil bumabalik, hindi kagaya po noong ating ginagamit po ng mga synthetic. Hindi na siya bumabalik. Diretso na po siya hanggang sa pag-ani, kaya malaki po ang nawawala. Tapos, marami pang mga nagiging ipa yung mga bunga niya ng mga palay. Hindi po siya lumilintog. Pero yung pong ating abonong organic fertilizer na ginagamit, tayo doon sa mga nakagamit, sa mga napuntahan natin, malulusog po ang bunga ng kanila pong palay, kaya mabigat. Kaya sulit yung kanila pong paggamit po ng organic. Kaya lang dito po sa inyong lugar, wala pa po yung ating abono po na ito, kaya mahirap po tayo makabili. Kaya ang pagtitiisan po natin, yung mga alin po ang available doon sa mga agri-supply. Kaya yun po, shoutout po natin ang ating po mga ka-farmers. Tuloy-tuloy lang po sa pag-aalaga po ng ating kalamansi ngayon. Ay pauubos na po yung mga bunga po ngayon ng ating kalamansi at malapit na po yung undas po nila na kung saan ay talagang lalong bibilis pa ang paggamit po nito, kaya naman aangat pa po ang presyo lalo na ganyang nagkaulanan. Kagandahan po kasi mga katribya po noong ating kalamansi, kahit po bumabagyo, kahit po bumabaha, meron pong matitira, meron ka pang mahaharvest sa kalamansi mo. Hindi kagaya halimbawa po noong ating mga tanim, gulay, palay, halimbawa gaya nito. Kapag halimbawa ito po ay makalamidad, ay naku po, lalo na pagka ito ay mabaha. Wag naman sana, kawawa po ang mga magsasaka at saka yung mga gulay, talagang nasisira siya. Yun nga pong ating tanim na sili, na labuyo, tsaka po panigang, ayon po dun sa ating pong tauhan ay meron pong mga namatay, ay nasa 20 tray. Marami-rami rin po yun. Kumbaga sa percentage, baka po nasa 70% po yung namatay. Pero marami pa rin naman po mga katiba po yung buhay. Kaya doon sa nabuhay, yun po ang malaki po natin pag-asa. Dahil
after po a week na ito na mapitas po ang mga bunga ng ibang mga sili, marami kasi mga nagkamatayan, tataas po ang presyo niyan. Kaya lang, siyempre pagtaas po ng presyo ng mga sili, mangangaunti po ngayon ng bunga. Kahit paano sa atin, meron tayong mga nakasurvive. Kaya yun na lang po ang ating pong pag-asa. At kung halimbawa naman, sana naman ay wag na uli matira po uli po na malalakas po na bagyo o kaya ng ulanan. Ay grabe po ang tubig na daladala nitong bagyong Christine. Kaya yun mga katribya, malungkot na balita dahil marami pong mga gulayan po natin ay mga nabaha at pati rin po yung mga saka. Talagang marami pong mga farmers ang mga nalugi. Talagang ganoon, bawi po tayo at syempre andyan naman po yung ating mga gobyerno at pati na rin po yung ating mga NGOs na kung saan ay tumutulong po sa ating pong mga kabarangay, kababayan na kung saan ay pwede po tayo maka-avail po ng mga libreng binhi, lalo na ngayon. Sana naman ay maramdaman po natin yung pong ating mahal na Pangulo lalo sa ganitong panahon ng kalamidad. Ayun po, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Shout po sa inyo. Namimiss po namin po mga katribya kayo, pati na rin po yung ating kalamansi. At ilang araw na rin po tayo nandito sa Iloilo City, sa Capiz. Ayan. Sige po. Kita-kita lang po tayo po bukas. Update lang po tayo sa panibago na upload natin. Update lang po natin po yung presyo ng ating pong kalamansi. Sa libo na po ang presyo po nito. God bless po sa inyo mga katribya. Lagot ka. Pwedeng ulamin yan. Kapay na siya. Mag-iba nyo. Ito po ang mga salarin po ng ahas na ito. Yan. Dahil sa kanila, hindi na nakauwi sa kanyang mga anak. Itong mga ahas na ito. Itong ahas na ito. Sige. Ayaw mo na ipit. Haba pala eh. Oh. Nabalot nga. Hindi, nagbuhay pa oh. Buhay pa. Wala na, patay na yung ulo niya. Buhay pa yan. Buhay pa yan. Buhay pa nga. Ayun na gumagapang oh. Wala na oh. Ayun gumagapang. Patay na putulin. Sige. Putulin mo na. Bakit mo putulin ulo? Kung maliparan kayo, lumilipad ulo dyan. Ang dami. Hingalo na siya. Kakain ng ahas ng kwan yan. Kakain siya ng kwan. Patay na siya. Buhay pa yung ulo niya. Kailangan durugin yung ulo. Rat snake yan. Huwag yung katawa, tama naman ha. Bawa ka naman. Oo nga. Torture yan. Tawag yan. No torture. Nako, paano yung asawa niya? Tanggalin niyo Pwede na. na po natin mamatay. Mamatay na yan. Rat snake. Meron pang anak yan. Kaya mo ba? Ano yan? Kung ano yan? Lumublaw na nga. Matanda na ba yan? Ulupong yan. Mukhang kahuhunos lang eh. Friend, picturean mo. Ala ko. Ay, nako! Ayaw pa ipapatay pag ikaw ang Buhay nga yan. pumunta na sa mga hayop. Yung ulo yan. Patay na po, nakadila na. Nakwan siya. Kasi kakainin niya yung mga kwan. Ite. Patay na. Hindi siya makalis na net. Buhay pa yan. Gumagalaw yun. Ang sabi ng mga Kawawa niya yung pinupok yung katawan, hindi na siya makakaalis. Rat snake nga yan. Oh, kumukurap-kurap pa eh. Parang karaniwang. Pwedeng ulamin yan. Ganun talaga dito.